Hello mga sis, ayan gagawa tayo ngayon ng puto cheese na pangnegosyo. Ito yung aking araw-araw na tinitinda dito sa amin. 5 pesos po ang isang piraso. At medium size po ang molder ng aking ginagamit. Guys, gagawa tayo ngayon ng ating panindang puto cheese. Ito ay eggless mga sis. Wala siyang itlog. Ito yung aking paninda araw-araw. Yan, meron akong dito 6 cups na all-purpose flour. Ayan, lalagyan natin ng asukal na 3 cups. Dahil kalahating cup to, maglalagay tayo ng 6. Kasi dapat itong 6 cups na all-purpose flour ay ang asukal nito ay 3 cups. Ayan, lagay tayo ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, baka sabihin ng iba, ang daming asukal. Pero tama lang yan mga sis. Ito naman maglalagay tayo ng milk powder. Ito ay jersey ang aking gamit. 1, 2, 3, 4. Yan, tama na yan mga sis. Yan, haluin natin. Lalagyan na natin yung ating 3/4 na mantika. Yan. Oil. Yung ating vanilla na 2 teaspoon. Ito ay walang itlog mga sis. Eggless to. Pero malambot pa rin siya. Yan, maglalagay na tayo ng water na 5 cups. 1, 2, 3, 4, 5. Ito pang 6 cups ito, kaya lang wag na natin muna ilagay. Kasi baka magiging watery siya. Para hindi lulubog yung ating cheese. Yan. Halo muna natin to. Pero pag kulang pa rin ang kanyang tubig, ilalagay na natin yun. Dahan-dahan. Siguro ang may lagay lang natin dyan mga kalahati pa. Kasi kadalasan ginagamit ko dito ay 5 cups. So kaya ay 5 and a half cup. Ayan, medyo malapot mga sis. Kaya dito natin ng kalahati. Ayan. Dagdagan pa natin. Ayan, hindi ko na ilagay lahat o kalahati lang. Kaya 5 and a half cups ang nagamit natin. Huwag na natin masyado siyang irani kasi madaling lulubog ang kanyang cheese kasi ilalagay natin sa ibabaw. Okay na yun. Tapos sasalain natin ito mga sis. Ayan, sasalain natin mga sis. Ayan. Para maging smooth. Kasi wash sugar ang ating ginamit. Dami siyang buo-buo. Diba? Maraming buo-buo na harina dyan. Ayan, oh. Tama lang ang ating texture. Hindi siya masyado runny. Hindi rin siya masyado makapal. Ayan. Diba? Lalagay na tayo sa ating steamer. Ayan, naglalagay na tayo sa ating molder. Ang gamit kong molder dito ay medium size. Ganyan lang siya. Ganyan lang mga sis. Hindi masyadong puno kasi aapaw pag ano. Ito, ang presyo ko dito ay 5 piso mga sis. Ayan. Ayan, napuno na natin mga sis. Ay, nilagyan ko pala ito mga sis ng baking powder na 6 tablespoon. Ayan, ito. Ayan, maglalagay na tayo ng cheese sa ibabaw bago na natin isasalang sa ating pinakulong steamer. Ayan guys, maglalagay na tayo ng cheese sa ibabaw. Ayan, ganito ginagawa ko. Bago ko isalang, lalagyan ko muna ng cheese sa ibabaw. Ayan, sana hindi siya lumubog. Kasi minsan, kahit medyo malapot ang butter ko, minsan lumulubog pa rin itong cheese. Hindi pare-parehas ang mga gawa ko. Pero isang timpla lang naman. Minsan maganda ang kinalabasan, minsan hindi. Siguro nasa baking powder, nasa harina. Kasi pa-iba-iba naman ang nagbibilan ko ng harina at baking powder. Saan yung mas makakamura ako. Yun ako. Kasi hindi rin pare-pareho kasi ang presyo sa palengke. Halimbawa na lang sa all-purpose flour.
May nagtitinda ng 55, may nagtitinda ng 60, ganun ba. Yan. Isasalang na natin sa ating steamer. Ayan, kumukulo na siya, kaya ilalagay na natin. Ayan. 2 patong to mga sis. Ayan, 2 patong yung ating steamer. Ayan, tapos nilagyan ko lang yung tela, ang takip, para hindi siya matuluan ng water. Ayan, hintayin na natin. I-steam natin to ng mga 15 minutes. Ayan na, after 15 minutes mga sis, 14 minutes, ayan. O, ayan o, lumubog pa rin talaga. Minsan maumbok yan at hindi naman nalubog yung cheese. Kaya, depende din talaga sa baking powder, sa flour. Ayan, lumubog yung iba. Ayan na mga sis, yung ating ginawang puto cheese. Ayan o. Oh, may nagawa tayong mga 75 pieces sa 6 cups na butter.